Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 26, day 1. Para sa linggong ito, siyempre meron tayong title. Ang title ng MR natin for this week ay Knowing and Taking Christ as Our Patterns. Amen. So ang ibig sabihin, kinukuha natin dito ating inaalam at kinukuha si Kristo bilang ating huwaran. Pattern is huwaran. Yan ang topic para sa buong linggong ito. Magbabasa na ako. Philippians 2, 5-8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, existing in the form of God, did not consider being equal with God a treasure to be grasped, but emptied himself, taking the form of a slave, becoming in the likeness of men, and being found in fashion as a man. He humbled himself, becoming obedient even unto death, and that the death of a cross. So ito yung gagamitin nating verse para talakayin natin yung paksa na si Kristo ang ating huwaran. Amen. So tignan natin kung ano yung mga sinasabi niya tungkol sa verse na ito. In Philippians 1, the central point is to magnify Christ, to live Christ. In chapter 2, it is to take Christ as our pattern, our model. Itong Philippians kasi, aklat ng Philippians, ay isang aklat ng pagdaranas kay Kristo. Kaya dito sinasabi niya, sa chapter 1 ng Philippians, ang tinatalakay dito, yung pinakasentrong punto dito sa chapter 1 ay ang padakilain si Kristo at ang ibuhay si Kristo. Kaya ito yung, nandito yung mga verses na sinasabi, magnifying Christ. For to me, to live is Christ. So yan yung mga verses, yan yung sentro ng chapter 1. Padakilain si Kristo, ibig sabihin, ipakita si Kristo. At ang isa naman ay ang, ibuhay si Kristo. In chapter 2, it is to take Christ as our pattern, our model. This pattern is the standard of our salvation. Verses 5-16 reveal that the word of life works out the pattern by the operating God in order to apply salvation to our daily living. In this way, we enjoy Christ and live Him, taking Him as our pattern. So sa chapter 2, din yung tinalakay na si Kristo ang ating huwaran. Na ang ibig sabihin, ang standard ng ating kaligtasan ay si Kristo. May standard kasi yan eh. Kailangan maabot mo yung pinakasukat, pinakapamantayan ng ating kaligtasan na walang iba kundi si Kristo. At siyempre, pag sinasabi natin na si Kristo ang ating huwaran, hindi natin kayang abutin yung standard sa pamamagitan ng ating mga natural na kagalingan. Hindi natin kaya. Ano man ang gawin natin, hindi natin kaya. At maging makamukha natin yung ginagawa ni Kristo, hindi pa din aprobado. Ang ibig sabihin ng huwaran, siya mismo na pinamuhay mo na kung saan sa pamamagitan ni Kristo, naabot mo yung pamantayan. Yung pamantayan na walang iba kundi si Kristo rin. Amen. Dito binanggit sa atin yung word of life. Word of life. Sabi niya rito, yung word of life ay ang operating God upang mai-apply sa atin ang kaligtasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ang operation doon para makuha natin si Kristo bilang ating huwaran ay sa pamamagitan ng word of life. So, ito ang gumagawa. Salita ng buhay. Yan yung Diyos na gumagawa. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng salita ng buhay. Sa English, ginamit na yung God operates in us.
Pag binasa mo siya, for it is God who operates in us. Paano siya nag-ooperate? Sa pamamagitan ng word of life. Yan. Tapos ang resulta niyan ay tayo ay makatulad ni Kristo. Kasi pag sinabi mong model, maging katulad tayo ni Kristo. So yan yung model. Amen. In Philippians 2:6, the Greek word rendered existing denotes existing from the beginning. It implies the Lord's eternal pre-existence. The word form refers to the expression, not the fashion, of God's being. It is identified with the essence and nature of God's person and thus expresses His essence and nature. This refers to Christ's deity. Naintindihan niyo ba to? Una-una, sabi niya, yung salitang existing. Sa Tagalog, umiiral. Ang ibig sabihin ng existing, siya ay umiiral mula sa umpisa. So, yan yung ibig sabihin nito. Siya ay umiiral mula sa umpisa. Walang patid yun, ibig sabihin. Kung ano siya sa umpisa, ang kanyang pag-iral ay tuloy-tuloy. Walang pagbabago. So, ito ay tumutukoy sa kanyang eternal pre-existence. Ang kanyang pag-iral ay tumutukoy sa kanyang pag-iral simula pa sa simula. Walang hanggang simula. Pag tinanong mo, kailan ba nag-umpisa itong pag-iral niya? Sabi rito, eternal pre-existence. Pag sinabi kasi natin eternal, hindi mo kayang i-trace kailang nagsimula yan. Kaya ang sinasabi rito, walang hanggang simula. Ganun yung mga bagay. Kasi lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay eternal. Sinasabi nga natin, siya ay walang simula, pero umiiral. At walang katapusan, umiiral. So, ganyan. Ibig sabihin without beginning and without end. Ang eternal kasi, without beginning and without end. Hindi mo kayang i-trace kailan nag-umpisa. Parang sobrang hiwaga nito. Paano ang isang bagay ay umiral ng walang simula? At paano siya umiiral na hindi naman natatapos? Kaya madalas ang ginagamit na illustration sa eternal ay yung circle. Di ba? Yung circle. Hindi mo alam saan nag-umpisa at wala rin siyang katapusan. Kasi circle siya eh. Di ba? Pag tinignan mo yung perfect circle, walang umpisa yan. At walang katapusan. Tuloy-tuloy yan. At kailan nag-umpisa? Wala. Circle siya eh. So yun yung pagsasalarawan ng eternal. Kaya binabanggit dito yung existence ng Panginoon ay mula pa sa simula at walang katapusan. So yan yung unang binanggit natin dito sa verse 6 ng chapter 2 ng Philippians. Tapos yung word naman na form, so yung kanina yung binanggit, yung salitang existing. Amen. So nandito siya. So pag binasa mo yung verse, nandyan yung word na existing. Okay? Tapos nandito rin yung word na fashion. Fashion. Amen. Ang fashion is larawan o hugis o itsura. Fashion. O disenyo. Hindi ko alam anong ginamit na word dyan sa word of fashion. Tapos ang fashion dito, ang larawan ng Diyos, okay, ay ang Diyos mismo. Ang larawan ng Diyos ay ang Diyos mismo. No? At ito ay tumutukoy sa kanyang expression, kahayagan. No? Okay, so ulitin ko. The word form refers to the... Okay. Amen. So yung form pala, hindi yung fashion. Yung form ang binabanggit dito. Yung word na form
Okay, ay itsura. Okay, yung itsura, yung kanyang wangis. Tumutukoy sa kanyang kahayagan. So yung salitang wangis dito, okay, so ay tumutukoy sa kanyang kahayagan. So let me read the verse again, sabi niya. Okay, sabi niya rito, existing. So kanina, existing, yung salitang existing, pinaliwanag na natin, walang simula, walang katapusan. Yan yung existing niya. Existing in the form of God. Tapos yung word na form dito ay tumutukoy sa kanyang kahayagan. Hindi sa kanyang wangis. Wangis is fashion. So ang form o ang salitang form, ano bang form sa yung kanyang itsura o yung kanyang anyo, okay, so anyo. Yung kanyang anyo ay tumutukoy sa kanyang kahayagan. Hindi sa kanyang itsura. No? At ito ay tumutukoy sa kung ano ang Diyos sa kanyang esensya at kalikasan ng kanyang persona. At ito ay tumutukoy sa kanyang esensya at kalikasan na walang iba kundi ang kanyang pagka-Diyos. So dalawang words dito ang dinefine. Yung isa ay existing, yung isa naman ay form. So yung form ay ang kanyang expression na tumutukoy sa kanyang kalikasan at esensya. At sa kabuuan, ito ay tumutukoy sa kanyang deity, pagka-Diyos. Amen. Although the Lord was equal with God, He did not consider being equal with God as treasure to be grasped and retained. Rather, He laid aside the form of God, not the nature of God, and emptied Himself, taking the form of a slave. Amen. Sino ba ang Panginoon? Siya ay Diyos. At sa pagkaulo, siya ay kapantay ng Ama. Magkapantay sila. Pero yung kanyang pagiging Diyos, hindi niya sinunggaban. Kasi merong ekonomiya ang Diyos eh. Sa ekonomiya ng Diyos, ang role ng anak ay hindi makapantay ng Ama. Ang Ama ang nangunguna. Pero sa posisyon bilang Diyos, pareho sila. Equal sila. Equal sila. Pero ang ginawa niya, hindi niya ito kinuha, sinunggaban. Hindi niya tinuring na isang kayamanan o isang mahalagang bagay na kailangan panatiliin niyang pantay sila. Hindi niya ginawa yan. Kundi kanyang hinubad ang kanyang sarili. Binasyo niya yung kanyang sarili. At sa halip, kinuha niya ang anyo ng isang alipin. So yan. Pero nung binasyo niya yung kanyang sarili, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Sa kalikasan, sa esensya, nandun pa din yun. Ang kanyang pagpapakababa ay sa anyo lang. Sa anyo lang. Ibig sabihin, hinubad niya yung kanyang anyo bilang Diyos at mas pinili niya na kunin ang anyo ng isang alipin. So, yan yung ekonomiya ng Diyos. Amen. So, yan yung kanyang pagpapakababa. Hindi niya hinabol na, hindi, Diyos din ako. Parang gano'n. Bagamat siya ay totoong Diyos. Hindi katulad ni Satanas. Si Satanas, hindi naman talaga Diyos, pero hinabol niya na pumantay siya sa Diyos. Malaking pagkakaiba. Ang Panginoong Jesus naman ay Diyos na totoo, kundi hindi niya hinabol yung maging kapantay ng Diyos, kundi binaba niya yung kanyang sarili. Binasyo niya yung kanyang posisyon, pero hindi yung kanyang pagka-Diyos. Kundi ito ay sa anyo lang. At kinuha niya ang anyo ng isang alipin. Philippians 2:7 goes on to say that Christ emptied Himself. Pinasyo niya ang kanyang sarili. Taking the form of a slave, kinuha niya ang anyo ng isang alipin. Becoming in the likeness of men.
No? At siya ay naging larawan ng isang tao. Amen. When Christ emptied himself, he laid aside what he possessed, the form of God. The word form in verse 7 is the same word as used for the form of God in verse 6. Amen. So sinabi dito, binasyo niya ang kanyang sarili, kinuha niya ang wangis ng isang alipin, siya ay naging katulad ng isang tao. Nang binasyo ni Kristo ang kanyang sarili, isinangtabi niya ang kung anong meron siya. Yan ay ang wangis ng Diyos. At yung salitang form na ginamit dito ay katulad ng salitang ginamit na anyo ng Diyos sa verse 6. Amen. So tuloy-tuloy yung kaisipan ng kanyang pagpapakababa. Dinasyo niya yung kanyang sarili, kinuha niya yung wangis ng isang alipin, yung wangis ng isang tao, ng tabi niya ang kanyang posisyon bilang isang Diyos, at ang kanyang sarili ay ibinaba niya sa anyo. Amen. In his incarnation, the Lord did not alter his divine nature. He changed only the outward expression from the form of God. Amen. So, hindi ba alam natin na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao? So, nung nagkatawang tao siya, hindi niya inalis ang kanyang dibinong kalikasan. Hindi yan inalis. Diyos pa rin siya. Siya ay nagkatawang tao, pero Diyos pa rin siya. Amen. Ang nagbago lang ay yung panlabas na kahayagan ng itsura ng Diyos. Diyos pa rin, pero yung kanyang form, ang kanyang anyo ay nagbago na. Naging tao siya. Diyos na naging tao. Kaya yung kanyang form or forma ay nabago. Hindi na siya nasa anyo ng Diyos. At siyempre, ang anyo ng Diyos, ang pinakamataas na uri ng anyo. At ito ay napalitan ng anyo ng isang alipin. So, naiintindihan natin ito. Diba? Ano bang pinakamataas na anyo sa buong sansinukob? Ang anyo ng Diyos. Ang anyo ng Diyos. At hindi ko kayang ilarawan ano ba ang anyo ng Diyos. Pero sa halip na panatiliin niya yung anyo ng Diyos, ito ay kanyang binasyo. Inalis niya, iniwanan niya yung anyo na yan. Sa halip, ang kinuha niyang anyo ay ang anyo ng isang alipin, na siyang anyo ng isang tao. Amen. At ito ang pinakamababang anyo. Mula sa pinakamataas, ang anyo ng Diyos, kinuha niya yung anyo ng alipin, pinakamababang anyo. Pero Diyos pa rin siya. So, yun ang ibig sabihin niyan. Yung kanyang pagiging Diyos, dahil naging alipin siya, naging anyo siya ng alipin, hindi nawawala yun. Yung kanyang dibinong esensya, yung kanyang dibinong kalikasan, andyan pa rin siya. Pero pag tinignan mo siya, wala na siyang anyo ng Diyos. Kundi, ang kanyang anyo ay anyo ng alipin, anyo ng isang tao. Amen. So, kasi ang binabanggit natin dito ay ang ating huwaran. Parang nakikita ko dito, ang Panginoon natin, bilang huwaran natin, ay ang pagpapakita ng pagkamababa. Ito ay malaking kabaligtaran sa pagpapakitang ginawa ni Satanas. This word was not a change of essence. It was a change of state. The word becoming indicates entering a new state. Ang binago rito ay ang kanyang state o kalagayan. Ibig sabihin ng state ang kanyang kalagayan. Anong state meron ka? Anong kalagayan mo ngayon? Yun ang binago. Mula sa kalagayan
nang nasa anyo ng Diyos, binago ang kanyang kalagayan, pumasok siya sa isang bagong estado. At ang estadong ito ay ang estado ng pinakamababang anyo, ang anyo ng alipin. Amen. The form of God implies the inward reality of Christ's deity. The likeness of man denotes the outward appearance of his humanity. He appeared to men as a man outwardly, but as God, he had the reality of deity inwardly. So binabanggit dito, may dalawang bagay. Inwardly, outwardly. So yung inwardly, okay, nasa kanya pa rin yung pagka-Diyos, yung deity. Yan ay sa inward, sa panloob na bahagi. So, nang nandito si Kristo, inwardly Diyos siya. Ang kanyang pagiging Diyos ay panloob. Pero, outwardly, okay, siya ay nasa anyo ng tao. So, yun ang makikita natin. So, kung nandito tayo nung araw, na-meet natin ang Panginoon, ang makikita mo tao. Yan ang kanyang outward appearance. Pero pag sinaliksik siya sa panloob, anong meron siya? Pagka-Diyos sa buhay at sa kalikasan at maging sa pagkaulo. Pwede tayo maging Diyos sa buhay at kalikasan, pero hindi natin kayang abutin yung pagkaulo. Hindi natin kayang abutin yun. Si Kristo ang meron noon. At yan ang natatanging kaibahan niya sa atin. Pero sa buhay at kalikasan, pwede natin sabihin, pareho tayo ng Panginoon. At maging sa panlabas na anyo, pareho tayo. Tao ba siya? Tao. Tayo, tao rin. Anong itsura ng pagiging tao niya? Ganon din ang itsura natin. Taong tao. Pero tayo, merong buhay ng Diyos at kalikasan ng Diyos. Pero wala tayong pagkaulo ng Diyos. Si Kristo, meron siyang buhay at kalikasan ng Diyos at siya ay Diyos sa pagkaulo. Sapagat may mga bagay na tumutukoy sa Diyos pagkaulo. Halimbawa, ang Diyos na pwede mong sambahin. Yan ay ang Diyos ng pagkaulo. Ang Diyos na lumilikha. Yan ay ang Diyos ng pagkaulo. Ang Diyos na soberano, yan ay ang Diyos ng pagkaulo. Wala tayo lahat niyan. Si Kristo, meron yan, bagamat siya ay katulad natin sa itsura, in the likeness of men. Kaya yun yung kaibahan. Amen. Verse 8 continues, and being found in fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient even unto death, and that the death of a cross. When Christ became in the likeness of men, entering into the condition of humanity, he was found in fashion as a man. The word fashion implies the outward guise, the semblance. What God looked like in his humanity was found by men to be in fashion as a man. Amen. Amen. So, binabanggit natin na ang Panginoon ay nasumpungan sa anyo ng tao. At sa kanyang pagiging anyo ng tao, nung siya ay tao na, sapagkat siya ay nagkatawang tao, ibinaba niya ang kanyang sarili. At siya ay naging masunurin. Kasi siya alipin Ang mahalagang bagay pag alipin ay ang kanyang pagiging masunurin. At ang Panginoon, binaba niya ang kanyang sarili at siya ay naging masunurin sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. At ang kanyang pagsunod ay umabot hanggang sa siya ay mamatay sa krus, pumayag siya. Ito ang pinakamataas na obedience. Sa form, sa anyo, kinuha niya ang pinakamababang anyo, ang anyo ng alipin. Sa pagsunod naman,
kinuha niya ang pinakamababa at pinakadakilang pagsunod. Yan ay ang kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan. At ang kamatayan na ito ay ang kamatayan niya sa krus. Yan si Kristo. Amen. At dito binabanggit sa atin na ang salitang fashion, no, ay tumutukoy sa panlabas na anyo niya. Para bang tinakpan niya kung ano siya sa panlabas. Yan ay ang anyo ng tao. At pag tinignan mo siya sa kanyang pagkatao, no, siya ay talagang tao. Walang kakaibang bagay na meron siya. Tao talaga siya pag tinignan mo. Kaya unang-una, yung mga hindi nakakakilala sa kanya, na Diyos siya sa loob, ituturing siya isang ordinaryong tao. Katulad ng Panginoon na nandito siya sa lupa. Sabi niya ng mga tao, anak yan ng karpintero. Yung tatay niya, kilala natin. Si Jose, yung mga kapatid niya, kilala natin. Ang ibig sabihin, sa kanila, siya ay isang tao lang. Katulad ng ordinaryong tao. Diba? Pero yung mga may panghitain, katulad ni Pedro, sabi niya, sino ka baga? Sabi niya, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. So, walang ganyan. Siya lang ang ganun. Hindi sinabi ni Pedro, sino baga ako? Sabi ng Panginoon, sabi niya, ay di tao. Anak ka ng karpintero. O ganun. So, hindi yan ang sinabi ni Pedro. Sabi ni Pedro, ikaw, okay, ang Kristo. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Oh, wow, bullseye. Pero ano sabi ng Panginoon? Dugo at laman, hindi mo ito nakita. Ibig sabihin sa natural, hindi yan nakita ni Pedro. Ito ay isang pangitain na binigay ng Ama sa kanya. Kaya ang mahalaga na tayo, kilala natin ang Panginoon. Hanggang ngayon, may mga tao sa mundo na ito na hindi siya kilala bilang Diyos. Naku, milyon yan, libu-libong tao yan. Pwede nilang sabihin, dakilang propeta to, savior ito. Pero marami pa rin ang hindi siya kinikilala bilang Diyos. Alam niyo ba maraming ganyan? Kung hindi niyo alam, sinasabi ko sa inyo, maraming ganyan. Sino ba si Kristo? Ano yan? Tao lang po siya. Diba, may mga ganyan na nagsasabi. At merong iba, diretsong sinasabi, hindi Diyos si Kristo. At hindi tayo sumasali sa mga ganyang mga pananalita. Dapat makita natin na malinaw. Ang ating Diyos ay tres unong Diyos. No? At ang ating Panginoong Jesus ay ang ikalawa sa pagkaulo. At siya ay kapantay ng Ama. At ito ay kanyang hinubad ang kanyang posisyon, hinubad niya ang kanyang forma, hinubad niya ang form ng pagiging Diyos ang itsura, kundi pinasukan niya ang isang anyo na mababa at yan ay ang anyo ng isang alipin. Ito ang ating huwaran. Amen. Amen. First, he emptied himself by putting aside the form, the outward expression of his deity, and becoming in the likeness of men. Then he humbled himself by becoming obedient even unto death. So una, binasyo niya ang kanyang sarili. Isinantabi niya ang anyo, ang panlabas na kahayagan ng kanyang pagka-Diyos. At siya ay naging larawan ng isang tao. At kanyang binaba ang kanyang sarili at siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Amen. Christ was God with the expression of God. Although he was equal with God, he put aside this equality and emptied himself by taking the likeness of men. This indicates that he became a man through incarnation. So ito, nakapaloob ito nung ang Panginoon ay nagkatawang tao. Nung siya ay nagkatawang tao, yan ay katuparan
ng kanyang pagbaba sa kanyang sarili upang kunin niya ang anyo ng isang tao at kanyang ibasyo ang kanyang sarili mula sa anyo ng Diyos. Hindi ganun kadali yan. Walang tao na tatahakin niya ang isang landas na kung saan siya ay mas bababa sa itsura. Gusto niya kung ano siya, ganun ang kanyang anyo. Di ba? Dito sa mundo, ganyan lahat. Kung ano siya, gusto niya ganun din yung kanyang itsura. Pag siya ay general, gusto niya yung mga nakasuot sa kanya ay nagpapakita na siya ay general. Pwede ba yung general magsuot ng uniforme ng janitor? So, hindi niya gagawin yan. Kundi gusto niya panatiliin niya yung kanyang anyo, yung kanyang itsura, yung kanyang kahayagan. Pero ang Panginoon, ginawa niya yan. Binasyo niya ang kanyang sarili at kinuha niya ang anyo ng pinakamababa. Wow! Kaya anong pagpapakumbaba ito? Ano ito? Sipin mo, ano yan? At yan ang gusto ng Diyos para sa atin. At yan ay hindi natin kayang gawin sa ating sarili. At para magawa natin yan, kailangan natin na isang pattern na walang iba kundi si Kristo upang umabot tayo sa pamantayan ng ating kaligtasan. At upang maganap na siya ang naging huwaran natin. Sapagkat ang ibig sabihin ng huwaran, duplication. Duplication yan. Ibig sabihin, ikaw ay ang kanyang duplikado. Ikaw ang kanyang duplikado. Na ang ibig sabihin, kung ano siya, ganun ka rin. Yun ang ibig sabihin ng pattern. Ang pattern kasi sa spiritual, hindi gaya-gaya. Sapagkat ang gaya-gaya ay katulad sa isang unggoy na pumoporma ng tao. Pero unggoy pa rin siya. Ang ibig sabihin ng tayo, kunin natin si Kristo bilang ating huwaran. Ang ibig sabihin niyan, tayo ay maging katulad ni Kristo sa buhay at sa kalikasan. Kapag umabot tayo dyan, ibig sabihin, nandun tayo sa tamang pamantayan ng kaligtasan ng Panginoon. Amen. Amen. Then, being found. Okay, so, then being found in the appearance of a man, he humbled himself. This means that when he was a man, he did not exist on anything. Rather, he humbled himself to the point of dying on the cross. This is Christ as our pattern. So, ang pinakahantungan ng kanyang pagbababa ng kanyang sarili ay ang kamatayan niya sa krus. So, ang Kristo na naging pattern natin ay ang isa na namatay sa krus. Umabot doon. Umabot doon. So, pag sinabi mong pattern, sumusunod ka sa kanyang yapak. Kaya ang ating hantungan ay ang krus din. Ang krus. At kapag tayo ay nadala sa krus, ibig sabihin, wala tayong maipagmamalaki. Hindi ka lang alipin, kundi namatay ka pa sa krus. Oh, ang tindi nito. Amen. Christ, self-humbling, manifested his self-emptying. The death of the cross was the climax of Christ's humiliation. To the Jews, this was a curse. To the Gentiles, it was a death sentence imposed upon malefactors and slaves. Hence, it was a shameful thing. Amen. So, ang pinaka-rurok ng pagiging mababa ni Kristo ay ang kanyang kamatayan sa krus. Ito yung pinaka-rurok ng kanyang kababaan. Wala nang bababa pa dito.
No, siya ay humiliated, no? Tinuring na mababa, sobrang mababa. At ang kababaan na ito ay umabot sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya ang mga Jew, nung makita nila ang Panginoon na namatay sa krus, para sa kanila, ito ay isang sumpa. Ang mamatay sa krus ay isang sumpa. At sa mga hentil naman, ito ay isang capital punishment na iginagawad sa mga kriminal na nakagawa ng matinding krimen na nararapat sa kamatayan. Kaya ito ay isang nakakahiyang bagay, isang kahihiyan. Hindi lang may baba, pero sa mata ng tao, ito ay isang lubhang kahihiyan. Ganito yung humiliation niya. The Lord's humiliation involves 7 steps. Okay, so pakinggan nyo. Emptying himself, ang kanyang pagbabasyo ng kanyang sarili. Taking the form of a slave, kinuha niya ang anyo ng isang alipin. Becoming in the likeness of men, siya ay naging anyo ng tao. Humbling himself, binaba niya ang kanyang sarili. Becoming obedient, naging masunurin. Being obedient even unto death, ito ay ang pagiging masunurin sa kamatayan. And being obedient unto death of the cross. At ang kamatayan na ito ay ang kamatayan sa krus. So ito yung Kristo na ating huwaran. Amen. Gusto nyo ba? Amen. Kasi dito sa mundo, pag sinabi nating huwaran pattern, ang gusto ng tao ay isang great na tao na maging katulad ng tao na ito. Napakadakila. Hero. Diba? Noble. At famous. Lahat ng tao, pag pumili sila ng huwaran o model nila, ganyan ang gusto nila. Pero ang isang believer, ang ibinigay ng Diyos sa atin ay si Kristo mismo sa aspekto na ganito. Isang Diyos, ang taas. Diyos eh. At may anyo ng Diyos, ang taas ng kanyang anyo. Pero, hinubad niya ito. Kinuha niya ang anyo ng alipin, pinakamababa. At pagkatapos, tinahak niya ang pinakamababang pagsunod sa Diyos. Yan ay ang pagsunod sa kamatayan. At ang kamatayan na kanyang tinanggap ay ang kamatayan sa krus. Tapos, prinisend niya. Ito yung model niyo. At paano tayo maging ganyan? Sa pamamagitan ng operation ng buhay na salita. Hindi natin kayang abutin yan. Pero marami mga Kristiyano ang naging katulad ni Kristo sa buhay at kalikasan, maging yung aspekto ng pagiging masunurin. Lalo na yung mga na-martyr dahil sa Panginoon. Hindi sila umangal. At itinuring nila na ang kanilang pagiging tumahak sa kamatayan alang-alang sa Panginoon ay isang maluwalhating bagay. Amen. Pero siyempre, sa ating pamumuhay naman ngayon, sa pamumuhay natin, maaaring hindi naman ganyan ang ating tinatahak. Isang pagtahak ng pagiging isang martyr. Pero dahil si Kristo ang ating pattern, tayo ay umaabot na hindi natin hinahangad yung mga bagay na kung saan tayo ay may tataas, magiging sikat, magiging ulo, magiging somebody, lalo na sa loob ng eklesiya. Amen. Sa loob ng eklesiya, dapat katulad tayo ni Kristo. Mga alipin, mga masunurin, mga hindi nagmamalaki, hindi sinasamantalang sunggaban ang mga kung ano-anong posisyon, kundi nananatili tayo. Ang kanyang pagiging pattern bilang isa na napababa ay isang
spear, isang kinasasaklawan na atin tinatahak sa panahon na ito. At syempre, lahat ng yan, sinasagawa natin sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pattern, ang aming huwaran, ang Diyos na nagkatawang tao. Bagamat ikaw ay nasa anyo ng Diyos, subalit binasyo mo ang iyong sarili. Kinuha mo ang pinakamababang anyo. Yaon ay ang anyo ng isang alipin. At ikaw ay naging masunurin sa Ama. Isang masunurin na umabot hanggang sa kamatayan mo sa krus. Panginoon, araw-araw, kunin ka namin bilang aming huwaran. At ito ay hindi namin kayang gawin sa panlabas na pagsisikap, kundi ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng buhay, ng salita ng buhay, ng Espiritong nagbibigay buhay. Binubuksan namin ang aming sarili sa iyo upang kami ay mabuuan mo, upang kami ay maging katulad mo sa buhay at kalikasan. Amen. Amen.